Mga kababayan, gising! May gumugulong na grabe drama sa Senado, ha? At isang malupit na blind item muna tayo. Sino itong mga politiko? Nagpa-panic mode, nagmamadali at nag-imbento ng sarili nilang mga patakaran dahil takot na takot sa tunay na investigasyon ng katotohanan. Akala nila nakuha na nila ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mob rule, pero hindi nila alam, sinalubong sila ng pader. Okay, truth bomb. Ang pinupunteriya nila ngayon, ang boses ng katotohanan. Si Senador Rodante Marcoleta na tinatakot nilang ipakulong at si Senador Alan Peter Cayetano na pilit nilang inagawan ng pwesto sa isang questionabling sesyon. Pero teka muna, akala ba nitong mga mapagsamantalang tradisyonal na politiko o trapo ay basta-basta na lang silang makapanghari-harian? Akala ba nila madadaan nila sa sindak ang isang legal genius move ni na Marcoleta at Cayetano? Pues nagkakamali sila dahil ang usaping ito ay dinala na mismo sa pinakamataas na hukuman, ang Supreme Court. At dito natin makikita kung paano mababawi ang hustisya at ang integridad ng Senado. Umupo ng maayos dahil hihimayin natin ang katotohanan sa ating deep explainer ngayon. Bakit ito mahalaga sa iyo, Juan de la Cruz? Bakit ito dapat pakialaman ng mga tricycle driver, ng mga guro, ng mga magsasaka, at lalo na ng mga bayaning OFWs natin na nagpapakabagod sa ibang bansa, habang ang ibang opisyal dito ay nagpapakasarap sa pwesto? Simple lang, mga kababayan, dahil ang perang pinaglalaruan at ang institusyong binababoy ay pinapatakbo ng taxpayers' money. Kapag ang mga politiko ay gumawa ng shortcut sa batas para lang mapatalsik ang mga leader na tulad ni Cayetano na humahabol sa mga issue ng korupsyon tulad ng flood control scandals, ang mismong hustisya sa Pilipinas ay pinapatay. Ginagawa nilang balat sibuyas ang ating saligang batas. Kapag hinayaan nating baluktutin ang rules ng Senado para lang sa kanilang pansariling strategy, sino pa ang magtatanggol sa masa kapag kayo naman ang nadehado? Kaya huwag kayong kukurap dahil ang labang ito ni na Marcoleta at Cayetano ay laban para sa karapatan ng bawat Pilipino. O kaya ilatag natin ang mga dokumento, tignan natin ang batas. Dahil ang totoong henyo, hindi dumidepende sa chismis. Dumidepende tayo sa matitigas na ebidensya at sa saligang batas. Tignan natin. Tignan ninyo ang nangyari noong reorg noong June 3. 12 senador lang ang humarap para magdeklara ng bakante ang mga pwesto at hirangin si Senador Gatchalian. 12. Ang tanong ng isang ordinaryong Pilipino, sapat ba yan? Ayon sa ating konstitusyon, kinakailangan ng quorum ang mayorya sa buong miyembro ng Senado para hopyang makapagnegosyo at makagawa ng mga opisyal na desisyon ang Kamara. Kung ang kabuang bilang ay 24, paano ang 12 ay magiging mayorya? Iyan ay lantarang panglabag. Ito ang dahilan kung bakit pumasok ang matalas na utak ng isang Alan Peter Cayetano kasama ang kanyang mga kaalyado para maghain ng isang napakabigat na petisyon sa Supreme Court. Hindi ito simpleng away, Hindi ng pwesto, mga kababayan. Ito ay laban para protektahan ang institusyon, laban sa mga mapaniil na taktika. At huwag nating kalimutan ang pilit nilang ginagawa kay Rodante Marcoleta. Bakit mainit ang dugo ng mga trapo kay Marcoleta? Dahil kapag si Marcoleta ang humawak ng mikropono, kapag siya ang naglatag ng mga tanong, walang nakakalusot na anomalya. Kaya ang huling hirit ng mga kalaban, takutin siyang ipakulong. Gagamit sila ng iba't ibang ahensya, gagawa ng mga ingay para lang pusala ng isang ginituang boses sa lehislatura. Pero hindi nila kayang buwagin ang paninindigan ng mga taong ang sandata ay ang mismong batas, ang desisyon ng Supreme Court, ang gigising sa mga nagtulog-tulugan at magpapatunay na ang hustisya ay hindi laruan ng mga may kapangyarihan. Okay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw
ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang inyong bawat share, bawat like, at bawat pag-join sa ating komunidad ang siyang tunay na susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang preno at walang kinakatakutan. Mag-subscribe na rin kayo ngayon para mapanatili nating updated, manatiling updated sa katotohanan sa likod ng mga naglalakihang headlines na ito. Nasa daan na tayo patungo sa 100,000 subscribers. Ipakita ang puwersa na nagkakaisang mamamayan. Join us at huwag nang magpahuli. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, mga kaibigan, para po sa ating pagtatapos sa ating matinding talakayan ngayong araw na ito, ano nga ba ang ating huling hirit? Simple lang. Akala kasi marahil ng mga traditional politicians, mga mapagsamantalang politiko, na naintumba na nila ang mga haligi ng katotohanan nang magmaniobra dyan sila sa Senado. Grabe, garapalan ang mga politikong ito. Kita nyo naman sa mga interviews nila, sa mga galaw nila dyan sa Senate floors. Win Gatchalian, Chis Escudero, sino pa? Joel Villanueva, Ping Lacson, Tito Soto, yung dalawang Tulfo brothers, kay Riza Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Sharon Cuneta, hindi pala kasama si Sharon. Okay, pero tandaan nyo ang gulong ng hustisya ay maaring mabagal, pero kapag ang Supreme Court na ang gumalaw at kapag ang sambayanan na ang nag-ingay, kaya po mag-ingay tayo, walang mapagtataguan ng mga lumabag sa batas. Huwag nating hahayaang makulong ang mga nagtatanggol sa atin at huwag nating hahayaang manatili ang mob rule na isinisagawa ng mga majority senators ngayon sa pamumuno po ni Win Gatchalian. Si Win Gatchalian po ay taga Valenzuela. Si Joel Villanueva ay taga Bulacan. Magkalapit lang po yan. No? Lagi po tayong doon nadadaan dyan. Valenzuela, tas Bulacan. Ang grabe, baha po ang Valenzuela, baha po ang Bulacan. Yan po ang katotohanan. No? Okay, ito ang aking pananaw. Ito ang malinaw na paghimay sa legalidad. Ito ang paliwanag ng henyo. Ako sila ng #WalkWithLan. Laging gising para sa katotohanan. Laging handa para sa bayan. Mag-ingat po tayong lahat at magkita-kita muli tayo sa susunod na explosive episode ng #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas! Salamat po ng marami. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas.